Samantala, sa kampo ng mga kalaban, galit na galit si Zacarias dahil ramdam niya ang pagkawala ng aura ng tauhan niyang si Maxine. Ibig sabihin, patay na ang magandang aswang. Walang hiya talaga! Sino ang tumutugis sa mga tauhan ko? Imposibleng matalo sila ng ganun-ganun lang. Alam nating lahat na walang kapangyarihan ngayon si Magnus at kumpirmadong naroon siya papaakyat ng ibisan. Ganun din ang inang babaylan. Sinong pakialamerong lumilipol sa mga tauhan ko? Lahat ng ipinadala ko ay patay na. Roman at Socorro, umalis na kayo. Doon na muna kayo sa hideout natin sa Santa Ines. Planuhin niyong mabuti ang pagsalakay roon. Pero hintayin niyo muna ang pagdating namin doon bago kayo sumalakay. Kailangan ko munang alamin kung sino ang nakikialam sa ating mga operasyon at pagbabayarin ko sila. Aliyah, ihanda mo ang mga tauhan natin. Mukhang iniisa-isa na tayo ng ating mga kalaban at hindi malayong matuntun nila ang kuta nating ito. Kaya sila ang ipapasok natin sa bitag. Masusunod, Pinunong Zacarias. Sagot pa ng salamangkerang si Aliyah. Sa mismong gabing iyon ay umalis na ang mag-asawang Roman at Socorro para magpunta sa Santa Ines, ang orihinal nilang lugar kung saan dito rin nakatira si Magnus. Kinabukasan, pagkagising ni Lino ay 10:00 na pasado. Hala, magtatanghali na pala. Mukhang napasarap ang tulog ko ah. Wika niya at bumangon na agad para puntahan ang mga kasama. Pagkarating niya sa may sala ay naabutan niyang nakasara lahat ng kurtina ng bintana. Tapos tutok na tutok ang lahat sa pinapanood na pelikula sa telebisyon. Sabi niya, "Ano, hindi pa ba kayo nagugutom?" Sabi naman ni Tingting, "Nagugutom na rin Kuya Lino, pero magkape ka muna dyan. Tatapusin lang namin ito pinapanood namin. Maganda eh. Tapos lampas na rin kami sa kalahati. Mga 11:00 tapos na ito. Sakto rin iyon para diretso na tayo tanghalian." "Okay sige, sabi nyo eh." Uwika ni Lino at nagpunta sa isang malaking round table at nagtimpla na lang muna siya ng kape. Grabe, para tayo na sa North Pole ah. Talagang isinagad nyo ang lamig ng aircon. Magtatanghali na oh. Pero talo pa ang madaling araw sa sobrang lamig rito. Sabi naman ni Kulas, "Hayaan mo na ba Lino? Minsan lang kami makatikim ng aircon eh. Kaya ini-enjoy lang muna namin habang nanonood ng palabas." "Okay, sana hindi kayo maligas dyan sa sobrang ginaw. Dito na lang muna ako sa balkonahe. Hindi ko kakayanin ang lamig dyan. Ang nipis pa naman ng t-shirt na suot ko." Uwika ni Lino at nagpunta sa balkonahe. Dala ang kanyang tasa na may kape. Pagkarating roon ay mahina siyang nagsalita. "Michael, magandang umaga sa'yo. Ano, may update ka ba? O may lokasyon sa susunod na atake?" "Oo Lino, alam ko na ngayon kung nasaan ang kuta nila. Ilang araw ko na pinapakiramdaman ang buong lalawigan ng Bohol. May kasama silang isang malakas na salamangkera na gumagamit ng selyo ng dugo. Kaya nagagawa niyang itago ang lokasyon nila. Pero dahil sa sunod-sunod na pagpapalabas nila ng mga tauhan na inuutosang manguha ng bihag, nagawa kong matuntun ang orihinal na pinagmumulan ng portal. Sa San Fabian iyon. Galing na rin ako roon nagmasid sa paligid. Naroon ang pinuno ng mga aswang na nagpapadala ng tauhan sa iba't ibang lugar. Naroon din ang salamangkera at ang halos 30 ng mga berserker na puro kabataan ang laman sa loob." "Talaga? Ganun karami?" "Oo Lino, kaya kung ako sa'yo, magsama ka ng mas marami. Dahil hindi mo magagawang tumulong sa paglaban sa mga berserker. Dahil 2 malalakas na namumuno ang naroon na kailangan mong asikasuhin. Tulog sa umaga ang lahat doon. Marami ring tao ang lugar kapag umaga. Kaya mas maganda kung sa gabi o hating gabi kayo sasalakay." "Okay sige, salamat Michael. Mamayang hating gabi kami sasalakay." "Sige Lino, maiiwan muna kita
May iba pa akong kailangan asikasuhin na tungkol naman sa responsibilidad ko. Okay, sige Michael, mag-iingat ka. Sagot ni Lino, tapos biglang nawala na sa loob niya ang presensya ng gabay na arkanghel. Ipinagpatuloy ni Lino ang pagkakape kahit pa nakatutok sa kanya ang araw sa bahaging iyon. Nilalamig pa rin kasi siya. Makalipas ang 15 minuto ay nagpasya na siyang pumasok sa loob at naligo na muna. Saktong katatapos niyang magbihis ay tapos na rin ang pinapanood ng tatlo. Sabi ni Tingting, "Ano, tara na?" Sabi naman ni Lino, "Saglit lang, babalitaan ko muna kayo tungkol sa impormasyong nalaman ko. Sa San Fabian, ang kuta ng mga kalaban natin rito. Isang malakas na uri ng aswang at isang makapangyarihang salamangkera. Tapos, halos 30 ng mga berserker at may mga aswang din." Nanlaki naman ang mga mata ng mga kasama at sabi ni Kulas, "Ganun karami? Hindi natin kakayanin iyon, Bailino. Lalo kung hindi naman natin papatayin ang mga berserker. Ang hirap nilang pigilan. Masyado silang malalakas. Malamang tayong dalawa ang haharap sa pinunong aswang at salamangkera. Paano yung mga berserker? Bugbog sarado roon sina Mancio at Tingting." Sabi naman ni Lino, "Oo, Bay Kulas, alam ko na yun. Kaya nga, after natin kumain, ay makipag-usap tayo kina Mang Adimir at Chief Aguila. Kakailanganin natin ang tulong ng kapulisan sa pagkakataong ito. Kaya dapat kasama na sila. Bahala na si Chief Albert gumawa ng legit na paliwanag sa mga tauhan niya. Kaya niyang kontrolin ang balita kapag mga tauhan niya lang naman ang kasama." Sabi naman ni Mancio, "Oo, tama ka nga dyan, Bailino. Pero sige, kumain na muna tayo. Nagugutom na ako eh. Hindi ko na matiis. Kanina kasi tiniis ko lang kaunti dahil maganda ang palabas. Tara na." Wika ni Mancio at inakbayan na si Tingting. Saka sila lumabas ng unit. Pagkababa ay diretso na sila sa kainan. Kinuha ni Lino ang kanyang cellphone at tinawagan si Tasyo. "Hello Tasyo, nasaan kayo ni Mang Adimir?" "Hello Lino, nandito kami sa opisina ni Uncle. Nakitulog kami rito sa conference room. Sobrang antok na kasi. Umaga na kami nakauwi mula sa paghahati doon sa mga kabataang iniligtas nyo. Bakit ka napatawag?" "Aayain sana namin kayo na sumabay na sa amin na magtanghalian. Narito na kami sa tapat ng kainan. Baka gusto nyong sumabay na." "Oo sige Lino." Lino, ayos lang ba kung isama namin si Lexi? Nandito rin kasi siya eh. Kagigising lang din. Puyat din eh." "Oo, walang problema sa akin. Isama nyo na." "Okay sige Lino, salamat. Papunta na kami dyan." Wika ni Tasyo tapos pinatay na ang tawag. Tumuloy na nga sila ni Lino sa kainan at kanya-kanyang pumili ng masasarap na ulam. Sinigang na panganang tuna ang in-order ni Lino at prito rin na tuna laman. Ang iba naman ay mga karni ang in-order na tig-2 ulam bawat isa. Sabi naman ni Lino sa may-ari ng kainan, "Te, kapag dumating si Tasyo, isama niyo na sa bill ko lahat ng i-order nila ha." "Okay po sir." Sagot naman ng ginang. Ilang sandali pa ay dumating na nga sina Mang Adimir, Tasyo at SPO1 Lexi Sanchez. Nakayuko lang ang dalaga at hindi tumititig ng diretsyo sa mata ni Lino. Agad na rin silang nagsi-order ng kanilang pagkain. Umorder rin si Lino ng tagi-isang order ng Maha Blanca. Para sa kanilang lahat, para sa kanilang panghimagas. Masaya ang kanilang kain na napuno ng kwentuhan. Ikinwento nila Mang Adimir at Tasyo ang hassle nila sa paghahanap sa pamilya noong mga nailigtas dahil ang iba ay wala pa sa wisyo, walang maalala at hindi alam kung taga saan. Kaya pinakain raw muna nila at pinagpahinga ang mga wala pang maalala. At noong umaga na ay saka pa lang nila nalaman kung taga saan, saka naman nila inihatid. Noong matapos kumain ay sabi ni Lino,
Si Chief Aguila ba? Nasa opisina niya na? Sabi naman ni Tasyo, wala pa Lino eh. Pero baka mamaya lang kaunti ay nariyan na yan dahil tanghali na eh. Eh di, sige, doon na tayo dumiretso sa opisina niya, doon na tayo tumambay. Kailangan kasi natin mag-meeting. Malaking grupo ang sasalakayin natin mamayang gabi. Sabi naman ni Mang Adimir. Teka Lino, tama ba ang narinig ko? Tayo ang sasalakay? Akala ko ba nag-aabang lang tayo ng mga lugar na sasalakayin at doon tayo mag-aabang? Oo Mang Adimir, tama ka. Pero sa pagkakataong ito, alam na namin kung saan ang mismong kuta nila. Kaya tayo na mismo ang sasalakay. Kailangan natin ang puwersa ng buong kapulisan dahil napakarami nila roon. Isang pinunong aswang, isang salamangkera, at halos 30 na mga berserker. May mga aswang rin na hindi pa nabibilang kung ilan. Hala, ang dami naman nun Lino. Oo nga po, tama kayo. Kaya kailangan talaga natin ang puwersa ng kapulisan. Kung laban na napatayan sana ang gagawin, ay kayang-kaya naman namin yun. Kaso hindi eh. Ililigtas natin ang mga ginawang berserker. Kaya kailangan natin silang ibitag para hindi na makapanlaban. Kailangan mo ang makausap tungkol dyan si Albert Lino. Oo nga po Mang Adimir, tama kayo. Kaya nga hihintayin na natin siya para makausap. Ilang saglit pa ng kanilang pag-uusap sa tapat ng presinto ay bigla namang dumating ang kanilang pinag-uusapan. Si Chief Alberto Aguila sakay ng kanya sasakyan. Oh, ayan na pala si Uncle oh. Tara, pasok na tayo sa opisina niya para sa conference room na natin pag-usapan. Sabi naman ni Mang Adimir. Sige na Lino, mauna na kayo sa loob ng conference room. Sasabayan ko lang si Albert sa pagpasok para maabisuhan ko ng kaunti in advance. Okay, sige po Mang Adimir. Sagot ni Lino at naglakad na sila papasok sa loob ng presinto habang si Mang Adimir naman ay sumalubong kay Chief Aguila upang sabihin ang pakay ni Lino kung bakit ito makikipag-meeting. Pagkarating ni Mang Adimir at Chief Alberto ay kasama na nila si SPO1 Lexi. Sabi agad ni Chief Aguila, totoo ba yung sinabi ni Adimir Lino na maaaring umabot ang 30 ang berserker na naroon sa lokasyon na pupuntahan mamayang gabi? Opo, Chief. Kaya kailangan nyo maghanda ng mas maraming kasama. Siguro gumawa na rin kayo ng fight plan. Kung maaari, gumamit kayo ng mga lubid at lambat para mas madaling maigupo ang mga berserker nang hindi masyadong nasasaktan ang mga kapulisan na isasama nyo. Eh sinong namumuno sa kanila Lino? Hindi ako sigurado kung sino siya. Pero mukhang mataas na uri na aswang eh. At meron siyang kanang kamay na mataas na antas sa salamangkera. Kami nitong si Kulas ang haharap sa dalawang iyon. Mas kakayanin namin ang atake nilang espiritual nang hindi masasawi. Kaya hanggat maaari, linawin mo sa mga pulis na isasama nyo na bawal ang bayani at wag na wag makikisali sa laban namin noong dalawa. Mag-focus lang kayong lahat sa mga berserker dahil rescue mission ang gagawin nyo. Eh yung dalawang kakalabanin nyo Lino, hindi mo natin pwedeng hulihin para ma-interrogate at mapaamin sa iba pa nilang mga plano at kung ano-ano pang mga krimen ang kanilang kinasangkutan? Naku Chief, wag na. Masisira lang ang karir nyo kapag hinuli nyo ang dalawang iyon. Walang kulungan ang makakapagkulong sa ganoong uri ng nilalang. At ang malala, gamit ang espiritual na kakayahan, ay pwede nila kayong utusan lahat na magpatayan at barilin ang isa't isa. Kaya hanggat maaari, ayokong may mga pangkaraniwang tao ang humaharap sa kanila sa laban dahil siguradong masasawi. Okay sige Lino, nakuha ko ang punto mo at sumasang-ayon rin ako sa iyo. Mga ilang pulis kaya ang kakailanganin ko roon Lino? Kung makakapagdala ka po ng mahigit 30 ay mas maigi. Nako Lino, 16 lang kaming lahat rito, kasama na ako roon. E di subukan niyo po kumuha ng mga volunteer mula sa mga barangay tanod. Hindi naman yun sobrang delikado. Basta't sama-sama lang ang pagsalakay at walang magkakanya-kanya. Team up palagi sa 3 hanggang 4 na tao sa bawat berserker.
Tsaka kahit pa paano, katumbas na rin naman ang 2 hanggang 3 tao ang kakayahan nitong sina Mancho at Tingting. Kaya maaaring sila muna ang sasalakay. Tapos kapag nakabitaw na ng matinding atake at nawala na ang balanse ng berserker, ay saka naman pagtutulungan ng iba pang mga tanod at pulis. Tsaka gumawa rin kayo ng bakod na apoy. Iyon bang strategy na kapag nakapagtipon kayo ng 5 hanggang 10 berserker, ay agad nyo silang i-isolate para hindi matulungan ng mga kasamahang iba? Oo, tama ka Lino. Mabuti at naisip mo yan. Ang galing mo talagang mag-isip ng estratehiya pagdating sa laban. Sige, sisimulan ko na ang coordination. Anong oras tayo sasalakay, Lino? Siguro po, umalis kayo rito ng mga 10:00. Doon na lang namin kayo kikitain para mauna namin mapag-aralan ang lugar. Okay, sige Lino. Simulan ko na ang pagpaplano. Tawagan mo na lang ako kung may iba pang update. Sabi naman ni Lino. Paano Tasyo at mga Dimir? Dito na kayo sumabay kina Chief. Mas kailangan nila kayo. Okay, sige Lino. Ariglado. Sagot naman ni Tasyo. Muli nang umalis ng presinto ang grupo ni Lino para hayaang makapaghanda ang kapulisan sa operasyon kinagabihan. Sina Lino naman ay bumalik sa hotel para magpahinga at maging handa sa pagsalakay nila kinagabihan. Samantala, atin munang dalawin ang mga kaganapan sa Ibisan. Kinabukasan, o bali ito na, iyong unang araw ng grupo ni Magnus sa pamayanan ng Ibisan. Pagkagising nila ay medyo maulan ang panahon. Agad silang nagsipunta sa kubo ni Maris upang makapaghanap ng maiinom na mainit para maibsan ang ginaw. Naabutan nilang nasa loob ng silid niya si Maris. Nakabukas naman ang pinto kaya makikita na maraming lampara ang nakapaligid rito at may kung ano-anong aklat ang nakabukas. Naroon naman ang 2 magkapatid na sina Ayin at Yuri, mga dalagang anak ng katiwala ni Maris sa pamayanan ng Ibisan na si Corazon. Magsikapin na po kayo. Uwi ka noon at itinurong magsiupo sila sa mahabang lamesa na sinunod naman ng lahat. Pagkaupo nila ay isa-isa silang inabutan ng kape na nasa sartin na tasa. Iyong kulay puti na parang lata. Galing yun isinandok sa isang kaldero na may kumukulong kape. Sabi naman ni Efraim, "May kape pala kayo rito?" Sabi naman ng dalagang si Yuri, "Oo, meron. Minsan tinutong na bigas o di kaya tinutong na mais." Papaano ito naging matamis? Wala namang tinang asukal dito, di ba? Tanong naman ng dalagang si May. Muling sumagot si Yuri, "Karamihan ng ginagamit at kinakain namin rito ay produkto rin namin. Pwede namang gumawa ng asukal mula sa tubo. May mga taniman rin kami rito ng tubo, pero hindi gaanong malawak. May bahagi rin ng bundok na nakita namin na may mga puno ng nyog. Doon rin kami kumukuha ng katas ng nyog o iyong tuba. Ang iba ay ginagawa naming asukal. Ang iba naman ay para sa suka. At kapag meron pang extra ay para naman sa alak. Para kahit papaano ay nakakainom rin kami ng alak sa mga panahong may kaunting kasiyahan na gaganapin. Kagaya na lang ng pag-iisang dibdib. Pero ang prioridad naming itanim rito ay kamote, mais at kamuting kahoy. May palayan rin kami rito pero hindi pa malawak. Mahirap magmintina ng palayan sa ganitong lugar. Lalo at mahirap padaluyan ng tubig papunta roon dahil nasa kabilang bahagi iyon ng ilog at nasa mas mataas na bahagi. Kaya kahit may palay kami, hindi pa rin iyon ang pangunahin naming pagkain. Mas binibigyan namin ng produktong bigas ang mga may sanggol at bata na nasa edad 4 na taong gulang pababa. Sila ang pinapakain namin ng kanin na niluluto bilang lugaw. Sabi naman ni Kisha, "Paano ang pang-ulam?" Ang mga kababaihan rito ay nangingisda.
Ang mga kalalakihan naman ay nanguhuli ng ligaw na hayop gaya ng baboy ramo at bayawak. Pero bihira lang yun kasi nakatuon ang mga kalalakihan sa pagtatanim at pagpapalawak ng taniman ng kamuting kahoy at mais. Kaya isda at gulay talaga ang mas madalas na ulam rito. Tatango-tango naman ang lahat habang nakikinig sa paliwanag ng dalaga. Sabi naman ni Tomby, anong ginagawa niya? Bakit bising-busy ang isa dyan? Natulog ba yan? Tanong ni Tomby na ang tinutukoy niya ay si Maris. Sabi naman ni Yuri, madaling araw kami nagpunta rito. Gising pa siya. Ang sabi niya, hindi pa siya natutulog dahil bumubuo siya muli ng orasyon para makagawa ng portal pababa sa bayan. Yung dating ginamit niya kasi ay hindi na pwedeng gamitin uli dahil kinontra na yun ni Isabel. Kaya gumagawa siya ngayon ng bago. Gumagawa rin siya ng listahan ng mga aklat na pag-aaralan ng bagong inang babaylan at ng bagong henerasyon. Inililista niya rin kung ano-anong ipapagawa sa inyo habang wala siya. Para iyon na lang din ang susundan namin na ipapagawa sa inyo kapag umalis na si inang babaylang Maris. Sabi naman ni Magnus, Maris, tama na yan. Mag-almusal ka na muna rito, tapos matulog ka muna. Nilingon naman sila ni Maris. Hindi pwede, Magnus. Kailangan ko magmadali. Kailangan masimulan na ang paglalakbay patungo sa kabilang dimensyon sa lalong madaling panahon. Oo, alam ko yun, Maris. Maging ako man ay nagmamadali rin. Pero mas lalo lang tayong matatagalan kung magkakasakit ka. Alam ko ang ginagawa ko, Magnus. Kaya ko pa. Kaya hayaan mo lang ako. Magpahinga uli kayo pagkatapos nyo mag-almusal. Dahil bukas ay may lakad tayong lahat. Maglalakbay tayo sa mas delikadong bahagi ng gubat ng 2 oras mahigit. Bukas natin kakausapin si Inang Kalikasan. Okay, ikaw bahala. Nag-aalala lang naman kami sa iyo. Wika ni Magnus pero hindi na siya sinagot pang muli ni Maris. Tahimik na ang grupo ni Magnus sa pag-aalmusal. Noong makatapos ay sabi ng dalagang si Ayin, Rika at kayong 4, sumama kayo sa amin kung tapos na kayo sa pag-aalmusal. Sisimulan namin ang munting pagpapakilala sa inyo tungkol sa kalakaran rito sa Ibisan, mga batas at panuntunan, tsaka kung ano ang gagawin sa bawat pagkakataon ng peligro. Halimbawa, may sumalakay ng mabangis na hayop, aswang o di kaya mga tauhan ni Isabel, kung saan magtatago at kung saan nilikas kung kinakailangan. Dadalhin rin namin kayo sa taniman at sa ilog para makaligo na rin kayo roon. Sabi naman ni Efraim, pwede ba ako sumama dyan? Kasama rin naman ako na maiiwan rito dahil ako ang pansamantalang tagapagbantay ni Rika. Hindi na muna, Efraim, dahil may mga bagay rin kami pag-uusapan na para sa mga babae lamang. Okay. Di sige, Kuya Tomby. Doon na muna ako sa kubo niyo makikitambay. Ang boring kayang mag-isa doon sa kubo ko. Baka maging manipis na ng sobra ang itak ko. Kung sa tuwing mababagot ako ay hahasain ko iyon. Sabi naman ni Tomby, Oo, doon ka na muna sa kubo namin. Wala rin ako makausap roon eh. Nasa pagluluksa pa si Magnus. Hindi rin umiimik masyado. Ikaw, Oliver, baka gusto mong doon na muna sa amin. Sabi naman ng binata, Hindi na muna. Magpapahinga akong muli. Sisimulan ko ring aralin ang meditation. Yun ang tanging paraan para magkaroon ako ng open communication sa gabay ko na nasa loob ko. Tinutulungan niya nga ako. Hindi naman ako kinakausap masyado. Pakiramdam ko, hindi pa rin kami nagkakaintindihan eh. Ganun ba? Sige, ikaw bahala. Sabi naman ng dalagang si Ayin, Tomby, ipapadala ko si Taruk, ang kaibigan kong lalaki. Siya ang magpapasyal sa inyo sa iba't ibang bahagi ng lugar para hindi rin kayo mabagot at para malaman nyo rin ang pasikot-sikot rito sa Ibisan. Sabi naman ni Tomby, Mamayang hapon na lang siguro, Ayin. Malamig ang panahon, no? At maulan. Masarap humiga lang muna at magkwentuhan kaunti. Kulang pa rin ako sa pahinga eh. Okay, sige. Magsabi lang kayo kung gusto nyo nang mamasyal. Oo, sige, salamat. Sagot ni Tomby tapos umalis na sila ng kubo ni Maris.
Pagkarating nila Tomby, Efraim at Magnus sa kubo, ay dumiretso si Magnus sa kwarto magpapahinga raw. Sina Tomby at Efraim naman ay doon lang nagsitambay sa may maliit na sala ng bahay. Kawayan ang sahig noon at pwedeng higaan, kaya doon sila pumwesto habang nagkikwentuhan. Sabi ni Tomby, "Efraim, sigurado ka na talaga dyan sa desisyon mo na sasamahan mo si Rica rito? Hindi mo ba nakikita ang paligid? Kagubatan lahat rito oh." "Oo nga, at may mga tao. Pero bago sila sa'yo. Iba ang kultura, paniniwala, at mga libangan ng mga iyan rito kaysa sa nakasanayan mo sa bayan. Ano ba kasi talaga ang dahilan mo? Bakit gusto mong bantayan si Rica? In love ka ba sa kanya?" "Naku, Kuya Tomby, mali ka nang iniisip. Parang kapatid lang ang tingin ko kay Rica. Personal ang dahilan kaya ako sumama rito. Hindi ko kasi talaga alam kung saan ko hahanapin ang kahulugan ng buhay ko. Akala ko kasi sa syudad ko yun makikita, lalo na kapag nagkaroon ako ng pinag-aralan. Pero kahit na ganoon ay wala pa rin nagbago. Parang may kulang pa rin eh. Pakiramdam ko ay hindi ako nababagi sa syudad. Pero sinubukan ko rin mamuhay para sa kapatid ko. Pero ngayong wala na siya, ay mas lalong wala ng dahilan para manatili ako sa bayan. Hindi ko naman sinasabing habang buhay na ako rito sa Ibisan. Hindi ko rin alam kung magugustuhan ko ang buhay rito. Pero willing akong subukan. Tsaka hindi ako opisyal na tagapagbantay ng magiging bagong inang babaylan. Diba? Ang inang kalikasan ang magtatalaga noon. Kaya parang temporary lang ako rito. Hahanapin ko lang ang paraan ng pamumuhay na gusto ko." "Ah, ganun ba? Okay. Sa tingin ko, dito mo makikita ang hinahanap mo. Lalo ko magtutuloy-tuloy ang magandang pagtitinginan nyo niyang si Keisha. Obvious naman na gusto ka niyan at pwedeng magkaroon ng asawa ang mga babaylan, maliban sa inang babaylan. Kaya pwede kayo ni Keisha magkatuluyan kung sakali. Pero kung ako sa'yo, hayaan mo muna maka-adapt siya sa pagiging babaylan. Magsisimula pa lang din siya sa lahat ng training niya sa pagiging babaylan at pagiging mamamayan ng Ibisan. Kaya bigyan mo rin muna ng time na maka-adapt bago mo selyuhan ang nararamdaman niyo sa isa't isa." "Oo, Kuya Tomby, tama ka. Salamat sa payo ha." "Nako, wala yun Efraim. Pareho lang tayo. Nagsimula sa walang direksyon ang buhay, mga patapon. Pareho kami ni Pandoy. Pero dahil kay Magnus ay nahanap namin ang purpose namin sa mundo. Kaya heto, kahit na may asawa na ako, handa pa rin ako sumama sa mga misyon ni Magnus kahit saan at kahit gaano pa kadelikado. Dahil dito ko nakikita ang silbi ko bilang tao at bilang kaibigan ni Magnus. Gusto ko siyang protektahan ng aking buhay habang buhay. Pareho kami ni Pandoy ng pananaw sa bagay na iyon." "Solid pala talaga kayo no, kay Kuya Magnus." "Oo naman. Gaya ng sabi ko, mga patapon ang buhay namin. Walang naniniwala na kaya namin magbago at magkaroon ng silbi sa mundo. Si Magnus lang ang nag-iisang tao na may tiwala sa amin. Kaya utang namin sa kanya ang buhay namin ngayon." Mahabang paliwanag pa ni Tomby. Nagpatuloy pa nga sila sa kanilang pagkikwentuhan hanggang sa muling umidlip noong makaramdam ng antok. Kinahapunan ay mas lalo pang lumakas ang ulan. Kaya naman hindi na talaga sila nakapaglakad-lakad at makapunta sa ilog at taniman. Ginamit na lang muna nila ang oras sa pagpapahinga. Kinabukasan noon, maganda ang sikat ng araw. Kaya matapos na makapag-almusal, ay magkakasama na sina Rica, 4 na dalaga, Tomby, Magnus at Oliver sa pag-iikot sa pamayanan. Ang magkapatid na Ayin at Yuri ang kanilang nagsilbing tour guide. Matapos maikot ang taniman ay dumiretso na sila sa isang malawak na ilog. Tila close na close naman ang dalagang si Keisha kay Efraim na palaging nakadikit ang dalaga. Efraim, kapag tayo-tayo nila ang narito, huwag mo kaming pababayaan ha. Alam mo naman siguro na bago sa amin ang lahat ng ganito. Tsaka, ang sabi ni Ate Rica, sa kagubatang ito ka rin ipinanganak at lumaki. Kaya ibig sabihin, mas may alam ka kung paano ang tamang pagkilos
kapag nasa gubat kisa sa amin. Sabi naman ni Efraim. Abay oo naman, kahit hindi ako ang opisyal na tagabantay ni Rika, babantayan ko pa rin kayong lahat at handa ako itaya ang buhay ko para maprotektahan kayo. Salamat Efraim ha. Uwi ka ng dalaga. Sabay hinawakan si Efraim sa kamay. Pero saglit lang iyon at binitawan rin agad. Sabi naman ni Oliver. Magnus, anong balak ni Maris? Bakit hindi pa rin siya lumalabas ng kubo? Sabi naman ni Magnus. Ang sabi niya, matatapos niya na raw ang ginagawa niya ngayong umaga. Tapos bukas ay pupunta na tayo sa isang talon kung saan naroon ang mahiwagang kuweba. Doon kakausapin ni Rika ang inang kalikasan. Tapos isang araw na lang na pagpapahinga ay bababa na tayo. Ah, okay. Mabuti naman at may fixed schedule na pala tayo. Nanatili hanggang hapon ang grupo sa ilog at nagpractice na rin ng pangingisda ang mga dalaga sa pamamagitan ng pagsibat habang tinuturuan sila ng magkapatid na Ain at Yuri. Sumapit ang ikatlong araw. Sabay-sabay na ang lahat na nag-almusal. Sabi ni Maris, sana handa na kayo para kausapin si Inang Kalikasan. Sabi naman ni Rika, Opo Ate Maris, ready na po kami. Kaso nalulungkot kami dahil alam naming after nito ay iiwanan na kami rito. Oo, totoo naman yun. Pero hindi kayo malulungkot habang wala ako. Dahil marami kayong aaralin. Hindi lang espiritual, kundi pati na mga bagay sa pagtatanim at kung paano mabuhay rito sa kagubatan. Sabi naman ni Alma, Goodbye City na talaga tayo nito forever at magiging taga-bundok na. Sumabat naman si Magnus. Sige ganito, para naman meron kayong bagay na i-look forward sa hinaharap, ay may ibibigay akong privilege sa inyo. Ano naman po yun Kuya Magnus? Tanong ng kadalagahan. Ilista nyo lahat ng mga bagay na namimiss nyo sa syudad at maaaring kailangan nyo rito mula sa pagkain, damit, librong libangan, gamit o kahit personal na pangangailangan gaya ng deodorant o mabangong sabon at shampoo. Ilista nyo lahat sa isang papel. Tapos pagbalik ni Maris rito ay dala niya na iyon. Ako ang magbibigay sa kanya ng perang ipambibili noon. May mga trabahador na babae rin ako sa asyenda na pwede kong utusan na tumulong kay Maris sa pamimili ng order nyo. Iyon nga lang, medyo matatagalan pa yun ha. Dahil sasamahan pa ako ni Maris sa pagbawi sa mag-ina ko. Pero at least, may inaasahan kayong paparating na magandang bagay sa hinaharap, di ba? Pwede nyong pasamahan ng chocolate at chichirya. Dahil alam kong malabo na kayong makatikim noon rito. Kaya bukas, simulan nyo ng maglista. Dahil sa makalawa ay bababa na kami ng bayan. Talaga po Kuya Magnus, maraming salamat po. Sana po maging matagumpay ang pagbawi nyo sa inyong mag-iina para makabalik rin dito agad si Ate Maris. Walang anuman. Malaking tulong kung ipagdadasal nyo ang paglalakbay namin na maging ligtas at matagumpay. Opo, gagawin po namin yan. Muling wika ng mga dalaga. Matapos nga nila makapag-almusal ay nagsimula na ang paglalakbay nila patungo sa isang malaking talon para makausap sa Inang Kalikasan. Makalipas ang 2 oras ng paglalakbay sa mabato at matarik na daan ay narating na nila ang talon o iyong falls. Sabi ni Maris, Rika, ikaw na ang maunang pumasok sa kuweba. Saan po dyan Ate Maris? Dyan mismo sa may gitnang bahagi ng tubig. Sa gilid ka dumaan, may kuweba dyan. Pagkarating mo sa loob, ay tawagin mo lang si Inang Kalikasan at agad mo na siya makakausap. Okay, sige po. Agad namang tumayo si Efraim at sinabing, Tara Rika, samahan na kita. Pero magpapaiwan lang ako sa labas ng kuweba. Salamat Efraim. Naunahan mo lang ako. Yan din dapat ang sasabihin ko sa iyo eh. Natatakot kasi ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan. Kahit kailan. Wika ni Efraim at nagsabay na sila ni Rika na naglakad patungo sa gilid ng talon. Ilang mahabang minuto rin ang kanilang ginugol bago nakapasok si Rika sa kuweba.
Pagkapasok lang ni Rika sa loob ay tila tumigil ang oras. Maging ang pagbagsak ng tubig sa talon ay nahinto. Inang Kalikasan, nandito po ako. Ako po si Rika. Maligayang pagdating sa lagusan ng aking dimensyon, Rika. Inang Babaylan, gusto ko lang pong linawin ang purpose ko sa pagpunta rito. Pagiging babaylan po ba ako? Oo, Rika. Ikaw ang magiging bagong inang babaylan. Papaano po si Ate Maris? Huwag mo siyang alalahanin dahil may bagong direksyon na tatahakin ang kanyang buhay. Gaya nga ng sinabi sa iyo ni Maris, patuloy kanyang gagabayan. Siya ang magiging tagapayong babaylan hanggang sa sumapit ang panahon na alam mo na at ng bagong henerasyon ng mga babaylan ang lahat ng dapat niyong malaman. Inang Kalikasan, sigurado po ba talaga kayo na karapat-dapat ako sa posisyong ito? Bakit hindi kayo kumuha ng magiging bagong inang babaylan na nagmumula sa pamayanan mismo ng Ibisan? Lalo at puro naman sila lahing babaylan dito, di ba? Yun nga ang ginawa ko, Rika. Ikaw mismo ay mula sa lahi na may dugong babaylan na nagmula sa orihinal na Ibisan. Pero hindi po ako sa Ibisan lumaki. Kaya hindi ako pamilyar sa batas at tradisyon ng mga babaylan. Huwag mo nang problemahin ang mga bagay na iyan, Rika. Lahat ay maaring matutunan at mahaba ang panahon nyo para pag-aralan ang lahat. Nariyan si Corazon at ang mga anak niya na siyang gagabay sa inyo. Nariyan pa rin naman si Maris na inyong magiging tagapayo. Kaya lahat ng kailangan mo ay nariyan lang din malapit sa iyo. Pero ito ang pinakamahalagang tanong na ikaw mismo ang kailangan sumagot, Rika, ng tao sa puso mo. Ikaw ba ay handang gampanan ang tungkulin bilang isang inang babaylan? Opo, handa po ako. Seryosong sagot ni Rika. Sige, humayo ka na at tanggapin ang basbas at mga gabay ko. Mas madalas mo ako makakausap sa iyong panaginip. Sige na, bumaba ka na dahil iba ang oras dito kaysa sa dimensyon yung mga tao. Ipasunod mo na ang 4 ng bagong henerasyon ng mga babaylan. Sabay-sabay na silang 4. Sige po, Inang Kalikasan. Sagot pa ni Rika at agad nang lumabas. Nagulat naman siya noong sabihin ni Efraim pagkalabas niya. Grabe, ang tagal yung nag-usap ha. May kasama bang heart to heart? Ha? Anong ang tagal? Parang wala pang 5 minuto ang pag-uusap namin sa loob eh. Hala siya, wala pa raw 5 minuto. Mahigit 1 oras ka na kaya sa loob. To, nakasuot ako ng relo. Inurasan ko kayo. Talaga ba? Siguro nga, dahil ibang dimensyon na sa loob eh. Kaya iba rin ang oras. Siya nga pala, Efraim, pakialalayan na rin ang 4. Sila na raw ang sunod na kakausapin. Okay, sige, walang problema. Pagkababa nga lang ni Rika, ay agad nang pinapasok sa loob ng kuweba ang 4 na mga dalaga. Nakaalalay naman sa kanilang pagpasok sina Magnus, Tombi, Oliver at Efraim. Dahil medyo madulas talaga ang daan papunta roon at malumot rin. Halos walang pinagkaiba sa tanong kay Rika ang itinanong ng Inang Kalikasan at sinabihan rin na sa panaginip na lang kakausapin para sa ibang mga personal na katanungan. Huling umakyat roon ay si Maris. Hindi na siya nagpaalalay pa dahil ayon sa kanya, makailang beses na siya nagpapabalik-balik roon kaya kabisado niya na kung saan dapat tatapak nang hindi magiging madulas. Inang Kalikasan, ano pong nangyari? Bakit kayo magpapalit ng inang babaylan? Dahil po ba sa mga pagkukulang ko sa aking tungkulin? Hindi, Maris. Hindi tungkol doon. Wala kang pagkukulang. Sadyang nagaganap lang ang mga nakatadhana. Bakit po kayo magpapalit ng inang babaylan? Buhay pa naman ako at kaya ko pang gampanan ang tungkulin ko. May gagampanan kang mas mahalagang tungkulin, Maris. Isisilang sa mundong ito ang anak ng tagabantay na si Magnus. At ayon sa propesiya, sila ang pagmumulan ng bagong binhi ng kasamaan kung sakaling lumaki sila sa maling mga kamay. Gabayan mo si Magnus na makuha ang anak niyang kambal mula sa mga kalaban ng kabutihan
At ikaw ang tatayong kanilang ina. Mahalin mo sila na parang sarili mong mga anak. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Inang Kalikasan? Paano yun mangyayari? May nanay naman sila at ililigtas namin si Althea. Malalaman mo ang mga revelasyon pagdating ng tamang panahon. Basta ang mahalaga, nasagot ang mga katanungan mo. Ikaw ang magluluwal ng 2 anak ni Magnus at ikaw ang ituturing nilang ina hanggang sa sumapit sila sa tamang edad. Gusto ko rin na dito kayo mamalagi sa Ibisan kapag nasa sayo na ang kambal at dito mo sila papalakihin. Lalagyan ko ng proteksyon ang kambal para hindi maramdaman ng mga kalaban ang kapangyarihan nila at makapamuhay sila ng normal. Handa ka bang tanggapin ang iniaatas ko sa iyong bagong tungkulin? Kasama na ang pagiging tagapayo ni Rika at ng 4 na bagong henerasyon ng mga babaylan. Opo, Inang Kalikasan. Buong puso ko pong tinatanggap. Mari ko mo bang sabihin kay Magnus ang tungkol rito? Hindi, Maris. Mas magiging masakit sa kanya ang lahat kapag nalaman niya ito. Maaari rin siyang maligaw ng landas kung malalaman niya ngayon pa lang ay alam na natin ang sasapitin ng kanyang asawa. Pero wala tayong ginawang paraan para mailigtas ito. Kaya mas mabuti na yung makita niyang ginagawa mo ang lahat para mailigtas ang kanyang mga anak. Sila ang mahalaga, hindi ang kanyang asawa. Maliwanag po, Inang Kalikasan. Sige na, Maris, humayo na kayo. Alam ko ang tungkol sa mga aklat na gustong kunin ni Isabel. Dalhin mo ang mga aklat at gumawa ng replika nito sa bayan. Babasbasan ko iyong replika para mas maging magkamukha. Pati na sa aura ay magkakaroon rin ng aura ang mga aklat na iyon. Pero walang bisa ang kapangyarihan ng mga orasyon. Para lang isipin ng kalaban na tutupad kayo sa kapalit na kanyang hinihiling. Sige na, umalis na kayo. Opo, Inang Kalikasan, masusunod po. Sagot ni Maris at lumabas na agad ng kuweba. Pagkalabas niya ay pasado na 4:00 ng hapon. Tanging sina Magnus at Oliver na lang ang naroon na naghihintay sa kanya. Pinauwi na ni Magnus ang iba dahil giniginaw na ang mga kadalagahan. Sabi ni Magnus, "Ano, ayos ba ang naging pag-uusap nyo? Paano ang mga libro? Ipapadala niya ba sa atin?" Sabi naman ni Maris, "Oo, pumayag si Inang Kalikasan dahil meron siyang plano para roon." Tila nabuhay naman ang dugo niya si Magnus dahil inakala niyang hindi papayag ang Inang Kalikasan na kunin nila ang mga aklat upang maging kapalit ni Althea. Agad na nga silang nagsiuwi sa pamayanan ng Ibisan dahil siguradong aabuti na sila ng pagdilim dahil 2 oras mahigit ang paglalakad papabalik. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 194 kung saan tungkol naman sa pagsalakay ni Lino at ng puwersa ng kapulisan sa San Fabian sa kuta ng pangkat ni Zacarias, isa sa pinagkakatiwalaang miyembro ng Death Council. Ipapaalala ko lang po na sana pakinggan nyo rin ang kwento nating aswang killer ng Tondo na si Matilda. Maiksi lang iyon hanggang part 10. Uploaded na rin ang part 10 noon, kaya ibig sabihin ay hihintayin na lang ang naka-schedule na date ng pagpapublish. Maaksyon po ang kwentong iyon at kakaiba dahil isang babae ang ating aswang killer roon na gumagamit ng sandatang tinatawag na Magicus Metallum. Isang sandata na pwedeng magbago ng anyo bilang espada, pana at latigo. Mag-comment na rin po kayo roon kapag napakinggan nyo na para alam kong nakadalaw rin kayo roon. Maraming salamat po sa mga makikinig sa kwentong iyon. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.